Sino po ba yung nakapanood sa inyo doon sa hearing ng Quadcom diyan sa yung mga buhaya diyan sa Kongreso? Yung hearing po ng Quadcom, yan po mga tropa ng mga crocodile diyan. Napanood niyo po ba 'yon? At yun nga po, yung pong hindi po nakapanood pa ay talaga namang mangingilabot kayo. Dahil ang pinakamalaking sindikatong organisasyon dito sa atin ngayon ay mismong kapulisan or Philippine National Police. Grabe, talagang nakakapangilabot. Yan ang pinakamalaking sindikato raw. Sino ang resource person natin dito? Yung mismong nagtestigo. At itong nagtestigong ito ay hindi basta-basta sikat ito na Colonel Police na walang iba kundi si Colonel Joby Espinedo. Siya mismo ang nagbulgar na ito ang pinakamalaking sindikato dito sa atin, mismo ang Philippine National Police. Kaya naman pala. Kaya dito, kapag nakursunadahan ka talaga dito, wala na. Sindikato na nga yung mga butod dyan at saka mga bangag, kidnapper na't lahat, pati ba naman itong mga kapulisan na ito? Kaya naman pala. Pero, bago po natin balikan yan, ay mayroon lang po akong tatawagan. Sandali ha, mayroon lang po akong tatawagan na yung pong mukhang siya ang nakatugon doon sa mga panawagan natin. Bagamat sinabi ko po rito, bahala na lang po kayo kung ipagpatuloy nyo ang magpa-subscribe sa mga kaibigan ninyo. Bahala po kayo. Okay? At ako naman nandito lang at titingnan ko lang yung mga nakapag-comply. At dito nyo po makikita makikilala kung sino ba talaga ako. So yun po, at bagamat sinabi ko na, pinaubaya ko na po yan, na bahala na lang kayo kung ituloy ninyo yan o hindi, bahala po kayo. Pero, at tatawagan ko lang po itong nakapag-comply talaga na napakarami po niya talagang napa-subscribe. At yun po ang tatawagan natin ngayon para makuha ko yung address at GCash number niya. Dahil sinasabi ko naman po rito, hindi po ito ang mismong laro. Okay? Ang sinasabi ko po rito sa inyo, ay ito ay initial lang po. Depende po yun kung mapapasaya ninyo ako. Ayan. Di po ba? Palakpakan. Di po ba? Yan po yung sinabi ko. So, ibig sabihin, itong tatawagan ko po ngayon ay talagang napasaya talaga niya ako sa dami po ng napasubscribe niya. At yun pong mga hindi po alam ang paano ang sistema, nakapost po dyan sa Facebook ng Tarek Hasan Mirza kung ano yung gagawin ninyo. Kasi po, ang dami pong hindi nakakaalam talaga. At bagamat paulit-ulit po nating sinasabi na lahat po yan ay pindutin. Pindot po yung subscribe, pindot yung bell, yung parang kampana, tapos pindot yung all. Yung tatlo po na yun ang pipindutin nyo eh. Pagkatapos nyo po pindutin ang subscribe. Ayan po, at sabi ko nga po ay talagang sobrang natouch ako dito sa taong ito. Dahil kaninang madaling araw, tawag sa akin yung tagabasa ng mga pumapasok na sa Messenger. Abay, alas 2 na madaling araw, tuloy-tuloy pa yung pagpapadala nito yung mga pinasubscribe niya. Palakpakan! Ayan. Grabe. At talagang natouch ako. At sabi ko po, yung pong ibibigay kong regalo sa kanya, ayun po ay hindi, party lang po yan. Hindi po ito yung games natin. Kasi ang magiging games po natin dito, kung sino po yung mga nakapagpadala ng mas marami
abay, mayroon tayong paunang konsuelo de bobo, ika nga. Yung parang tipong palubag loob. Ayan. Pero hindi po ito ang games. Ang games po dito, yung i-consolidate po natin lahat yung inyong mga pangalan, yung mga talagang maraming mga nakapagpa-subscribe, at yun po ang bubulahin natin, yun po ang bubunutin natin na kung saan ay mananalo ng kalahating milyon, 1 million, 1.5 million, at yung halaga ng kamote na 3.6 million. Yan po yung totoong laro. Ito pong sinasabi ko na magpa-subscribe kayo. Ito po ay depende lang po ito sa, kung sabi ko nga, depende lang po ito kung mapapasaya ninyo ako. Kagaya po nitong tatawagan natin ay talagang napasaya ako dahil madaling araw na ay nagtutuloy pa ng pagsisend ng kanyang mga napasubscribe. Ayan, palakpakan! Ayan. Subukan po natin tawagan ngayon kung available po siya ngayon. Ano? Ayan. Aha. Ayan. Nagre-ring. Hello po. Hello, ikaw ba si Mary Ann, ano to, Gilor? Gilor ba ito? Yes, sir. Oo, sir. Okay. Ikaw pala si Mary Ann Gilor, okay. May nabasa rin ako rito sa Messenger na Lynette Gilor. Kaano-ano mo ito? Kapatid ko yan, sir. Siya ang nagpa-subscribe sa akin. Okay. So, thank you. Anyway, sa totoo lang, kaya tumawag ako sa iyo dahil Oo, sir. pagkatapos natin mag-usap, isend mo yung totoong pangalan mo, Oo. eksaktong address mo kung saan ka, Oo, sir. at saka GCash number mo. Siguraduhin mo yun yung GCash number mo, okay? Oo. Kasi ganito lang yon. Kasi kaya ko sinasabing padala ka ng address mo kasi hindi mo man makikita ngayon, itong ipapakita ko rito kasi gumagawa na ako ng video para bukas naka-upload, mapapanood mo ito bukas. Sige, updated ako, sir. Araw-araw sinusundan ko yung mga awakan mo. Ayan. So para makita ng iba na ito lang naman yung ipapadala ko sa iyo. Ito, pinapakita ko rito. So bukas mo ito makikita. So ayan, nakita mo na. So ganito lang yun, Mary Ann. Kasi maraming hindi nakakaintindi talaga. Oo nga, sir. Oo. Ganito yun ha. Yung mga pinasubscribe mo, sabihin mo rin sa kanila na magpa-subscribe din sila. Oo, sir. Ayan. Oo, sinasabi ko yan, sir. Kaya sabi ko pag-subscribe. Kasi mababait lang din itong mga naano ko, sir. Iba na pag-subscribe ko, sir. Ganito, sir. Ang napasubscribe nila, sinisend pa nila sa akin. Estudyante, karamihan, sir, karamihan sa STI, mga sales lady dito sa mall. Kasi dito ako nagtatrabaho kasi ang bahay ako dito, sir, sa BGC, ang amin, mga Indian sila. Okay. So, kaya pag pinayagan ako ni ma'am sa umaga na magsundo sa anak niya, sabi ko, ma'am, maaga ako kasi dadaan pa ako sa mall, ako magpa-subscribe ako. Pumapayag na siya. Okay. Pati siya nga, sir, pa-subscribe ko eh. Sa totoo lang, tuwang-tuwa naman ako dahil tumawag ka gabi, kanina madaling araw actually yung assistant ko. Sir, buksan mo nga yung messenger ng Tariq Hassan Mirza. Tingnan mo, madaling araw na nagpapadala pa ng totoo yun, pinapayatan ko talaga. Okay. Ngayon ang dami na, sir, ang dami, mga abutin ako yata 200, sir. Ngayon ay dahil nga sabi ko, hindi ito yung itong ibibigay kong regalo sa iyo, regalo lang ito dahil sa natutuwa ako. Pero hindi ito, sabihin mo sa mga pinapasubscribe mo, hindi ito yung laro mismo. Kasi yung mga mapapasubscribe kagaya mo, isasali ka na doon sa irarapol natin. So ngayon, yung pagkakasali ka na sa irarapol, may chance ka na manalo ng kalahating milyon, 1 million,
1.5 million at saka yung halaga ng kamuti na 3.6 million. Pero pansamantala, dahil sa natutuwa ako sa iyo, ito yung pinapakita ko ngayon, yung nga sabi ko bukas mo mapapanood, at ito yung ipapadala ko sa iyo ng LBC. LBC ito. Kaya importante na ilagay mo rin yung ilagay mo rin yung cellphone. Oo. Lang address sa trabaho ko, sir, kasi hindi ako umuwi. Diyan sa address mo, tapos yung cellphone number kasi hinihingi ng LBC yan. Sir. Ayun. Sir. So, ganun na lang at basta pagsabihan mo na sila rin magpa-subscribe at yung kanila na mismo para isend rin dito sa Tariq Hassan Mirza na ito at para mapasali sila doon sa ating laro na pagdating ng araw na mag-consolidate natin, ha? O, sige, ingat ka dyan, ingat, ha? Okay. Salamat, maraming salamat. Ikaw din, ingat din. Okay, sige, bye-bye. Okay, bye-bye. Salamat. Okay. Ayan po, at sana ay kaya minabuti kong tawagan na lang para at least parang na-explain na rin sa inyo yung maaaring pwedeng mangyari na kung saan talagang tuwang-tuwa ako rito dahil alas 2 na talaga madaling araw. Tuloy-tuloy yung pagpapadala ng kwan at noong sinabi nga niya na kasambahay daw siya, aba ay inawat ko na. Sinabi ko na hindi na, tama na, matulog ka na. Hindi naman kailangan madaliin ito. Ayan. Pero talagang tuwang-tuwa ako dito sa taong ito. Anyway, yun po at yun pong aking na ito, hindi po ito parte ng laro. Kundi parang bonus ko lang po dahil natuwa lang ako. Hindi po parte ng laro ito plus yung ibibigay kong cash sa kanya. Ganun po ako matuwa. Pag natuwa po ako, ganun ako. Ngayon, kung ano pong laman ito, tanungin nyo lang po. Dahil nandiyan naman yun ay sigilin, ano yun? Ito, nandito naman sa messenger. Mary Ann Gilor. Yan. Yan. Yan yun. Ang dami na siyang napasok. Tuloy-tuloy ang pagpapadala nyo. Anyway, so yun po. So, ganun po ako pag natuwa. Sabi ko nga po, ang sinasabi ko dati, paramihan lang kayo ng mapasubscribe. Tapos, iipunin po natin yung mga nakapagpasubscribe. Tapos, ililista po natin lahat yung mga pangalan, ilalagay natin sa garapon, tapos yun po ang bubunutin natin. So, pero dahil po sa sobrang tuwa ko, aba ay extra regalo ko ito sa kanya. At ito naman ay, kung lang naman to, mumurahin lang naman ito. At saka yung ipapadala ko sa Gcash na konting ito lang naman. Parang kumbaga, aba ay pwede na niyang bilhin yung, pwede na siyang bumili ng isang barko. Ganun lang. Palakpakan! Ayan. So, doon po sa mga hindi alam talaga kung paano, tingnan niyo po yung Tariq Hassan Mirza. Kaya sabi ko nga po, mag-add friend kayo doon. Total, i-accept ko kayo. Ano man kayo, i-accept ko kayo ng i-accept. Yan po ang instruction ko doon sa tao ko. Accept lahat yan. And then kung talagang hindi natututo at talagang kwan, ay i-block mo na or tatanggalan mo. Yun po mga pilosopo. May mga pilosopo kasi kaya mayroon daw siyang i-block na isa. So sige, okay lang yun. Pagka pilosopo, i-block mo na. Total yung mga ganyan mga tao, hindi naman kanyan. Yan yung mga hindi napapakinabangan ng gobyerno yan. So, yun, i-block na ng i-block. Pero isa pa lang daw naman yung na-i-block niya. At tinuruan lang daw yata niya kung ano-ano yung sinid niya. Isisend ba naman niya yung nakatopis siya? Isisend niya yung labas na yung tinggil niya. Sige nga, kasabi ko, i-block mo yung mga ganyan. Huwag kang, sabi ko, huwag ka kakong tawag dito, huwag ka kakong maengganyo dyan sa tinggil niya. Imaginin mo, hindi po ako ang nagbabasa niyan. Kaya huwag niyo po ako mamanyakin kasi hindi po ako nagbabasa.
Ang kinakatakutan ko lang, baka patulang kayo nitong tagabasa. Kaya, madinin mo. Magpapakita ng dibdib na mabuti sana kung malaki-laki. Ay, parang Aratiles. Tapos yung babae niya, para ding bilat ni Butod na kuribot na. Di mang bastos, hindi nyo po kami madadala sa mga ganyan. Hindi po. I'm telling you, hindi po. Hindi po. At ganun pa man uulitin ko, nandyan po yan, nakapost po yan, pinapost ko po doon sa nagbabasa kung ano po yung dapat nyo magawin para wala na po kayong tanong-tanong sa Messenger, ha? Nakapost na po yan dyan sa yun lang po ang gawin nyo. Kung hindi nyo po alam masundan, magtanong po kayo dyan sa mga kapitbahay nyo, ultimo pong grade 1, alam po yan. So, madali lang po naman gawin, di po ba? Ang mahalaga po doon ay makapagpadala kayo ng katibayan ng napasubscribe ninyo. Dahil, sabi ko nga po, kung itong, kagaya nitong si Mary Ann Gilor na ito, na, tawag ito, kung itong si Mary Ann Gilor ay may kasama pa ito o may katulad, napakadali na po nating ma-reach yung sinasabi kong certain numbers ng subscriber ko. At pag na-reach po yun, di ba sinasabi ko, may mangyayari? Hindi ko na po sasabihin, pwedeng mangyari dito sa bansa natin or pwedeng mangyari mismo sa sarili ninyo. Dahil, sinabi ko na po yan, hindi ko na po kailangan ulit-ulitin dito na ako po yung taong hindi kailangan i-video yung mga tinulungan pero napakarami na po nating nabago ang buhay. Ayan po. Yun po ang seryosong usapan. So ito po, mabalik po tayo dito sa yung sinasabi po ni Kernel Joby Espinido. Ito po yung sikat na Kernel na tumudas ng mga parahinog dyan sa Osamis City. At yan po yan. So ibig sabihin, ibinulgar na po niya doon sa Quadcom Committee, Quadcom hearing. Yung kasamaan ng marami, halos lahat ng mga pulis. Kaya nga sinasabi niya, itong pulis or itong Philippine National Police ang pinakamalaking sindikato. Pwedeng lahat ng sindikato nandiyan na yung smuggler, nandiyan na yung kidnapping, nandiyan na lahat, nandiyan na yung shabu, na lahat na nandiyan na lahat. Kaya sinasabi niya, ito ang pinakamalaking organisasyon ng sindikato, ang Philippine National Police. See? Tingnan nyo. Grabe, ano? So, ano pa ba masasabi natin? Eh di palakpakan! At saka isa pa, ito po ang, yung pong binalita natin kahapon, na natagpuan itong si Butod na bumubula ang bibig. Kumpirmado po, totoo. Kaya naman daw pala bumubula ang bibig ay dahil nga po sa sobrang kalasingan ayon dito sa ating pulang bayawak ay akala niya black label pa yung iniinom niya. Yun pala, nung pumunta sa doon sa kusina yata niya, nakita niya yung dishwashing liquid, yun ang nilaklak niya ng nilaklak, kaya yun, bumula ang bibig. Palakpakan! Di ba ba? Kumpirmado po talaga. At kaya iwan natin kung ano yung binabanggit ni Princess Maui. Siguro nakakasubaybay naman kayo kay Prince Maui. Nandyan po yan sa vlog niya, sa live niya, na may naputulan ng ugat diyan sa dalawang yan. Iwan lang natin kung sino. Hindi ko na po kasi natapos yung vlog ni
Princess Maui, pero yun po yung title ng video niya na naputulan ng ugat sa ulo, sa utak. So, ibig sabihin, ay anumang oras mula ngayon ay maidideklara na wala na sa katinuan. Anong ibig sabihin? Baliw na, buang na ang mga bangag. Ayan, palakpakan! Ayan, saya-saya. Grabe, ano? So, ayan at kumpirmado. Akala lang natin, di ba? Maging ako nga, alanganin pa ako magbalita nung kahapon na natagpang bubula ang bibig eh. Alanganin pa ako eh. Pero kumpirmado po talaga pala na totoo kasi nga nilaklak pa ba naman niya yung isang yung dishwashing liquid kaya yung bubula ang bibig. Palakpakan! Ayan. So, ano pa ba ang pwede nating sabihin ngayon? Ay di, kailangan pa ba nating murahan itong mga putang ng mga politikong ito? Kasi kahapon din ay nag-ikot-ikot tayo at grabe. Papaano na pala kung hindi ako nakakaikot? Papaano na kung mapalyahan ko ng ikutan itong ating mga tinutulungan ito? Ay kahapon lang, Diyos ko, 3 araw na raw silang hindi kumakain ng kanin. At pinapakita, yun, yung iba, nilagang kamuti, yung iba, nilagang saging na, yung po bang hindi pa masyadong magulang. Yung sa amin ay, kung tawagin sa amin yan ay, ano yun, yung, may tawag sa amin dyan, yung hindi pa masyadong magulang. Badbad na saging. Yun, yung tawag sa amin, yung hindi pa masyadong magulang. Yun po yung makikita ninyo sa mga kaldero niya. Kaya sabi ko nga, madalang ako sumama. Dahil lang ubaya ako na lang na pumunta talaga itong mga tao ko kasi nga ang ang bigat sa dibdib at sa totoo lang matapang lang ako pero sa kabuuan ng puso ko iyakin po talaga ako. Lalo na kung diyan po ako napapaiyak doon sa makikita ko yung ganyang kahirapan ng ating mga kababayan. Makikita ko yung pinapakita nilang kagaya ng nilagang badbad na saging na yan. O ano pa diyan, doon ako napapaiyak. Higit doon yung bit nung nanay yung kanilang anak. Tapos ang makikita mong dinididi noong bata ay kape daw po. Kaya sabi ko, ano ba yung pinapadidi mo sa anak mo? Sabi niya, kape yan sir, sabi nga para pangpatay lang ng gutom ng bata. Imagine mo yun. Hindi naman dapat dumididi ng kape ang bata. Dapat yung gatas. Pero yun, at kung noon ay ang naibibigay natin ay bigas, ngayon po ay nadagdagan na rin po natin ang pamimigay ng mga gatas dito sa mga bata na hindi po talaga nakakainom ng gatas. At kawawa lang po yung paglaki po nila ganito, paglaki po nitong mga batang ito. Ito po yung parang kumbaga, ito po yung mga buhay pero parang hindi pakikinabangin. Bakit ko nasabi? Kasi po, mas pangit man pong pakinggan, pero ang sinasabi po kasi ng kahit na sinong doktor ang magsabi, kapag ka ang bata ay kulang sa gatas, pagka panganak or batang-bata ka pa, ayan po ay kumbaga mahinang-mahina na po talaga yung wala pong sariling isip kumbaga. Kaya nabubuhay lang ito, tao lang, pero parang wala. Hindi nila alam mag-isip ng tama na yung kung ano yung nandyan sa kanila, yun lang.
Ang ibig ko pong sabihin ay medyo mahina po yung ulo nung ganun daw bata na ganun. At yan naman po ay napatunayan natin ayon sa ating mga pagtatanong sa mga doktor, ganun daw po ang epekto. Kaya po pagka may mga anak po kayo, sikapin po ninyo na either mapadidi ninyo sa sarili ninyo yung didi ng nanay, or sikapin po ninyong mapadidi ng gatas yung mga anak ninyo kasi para po magkaroon po ng mag-grow po yung mga utak nila. Yun po. Doon po ako awang-awa. At yun po ang hindi ko kayang tingnan. Yung mga ganong nakikita ko na mga bata sasalubong sa akin, yung mga nanay ng bata, karga-karga, tapos pinapadidi, kape pala yung pinapadidi. Yun namang iba, tubig lang at saka asukal na pula. So talagang grabe. Tapos ganito ang makikita natin, kabi-kabila yung makikita na natin, sasabihin ni Romualdez, ang ibibigay ko sa inyo, 5,000 cash! Diba? Sinasabi nitong bugok na garapata na ito. Grabe. Sana kung totoo nga yung 5,000 cash na sinasabi niya. Ang problema po, 500 lang po pala. Tapos yung 4,005 kanila na, yan po yung nakalista dito sa gobyerno na pinamigay nila, pero 500 lang pala. Tingnan mo ang kahayupan nito mga, kaya garapata itong mga animal na ito. Ito yung mga certified garapata itong mga hayop nito. Ito yung mga dapat na ginigilitan ng liig. Ito mga ganitong mga klaseng tao. Ito ang mga totoong mga salot sa lipunan. Ito yung mga totoong mga pahirap sa bayan. Ito yung mga dilubyo ng bayan. Itong mga politikong mga garapatang ito. Ganun po masakit man po magsalita, pero yun Ayawan ko lang, kaya nga po matagal na po ako naghahamon dito. Samahan lang nila ako. Itong mga iniikutan ko magmula dito sa amin mismo, dito sa Mindoro. Tatawirin ko yung Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, at saka itong Tarlac, at saka yung Bataan. Kaya matagal na po ako naghahamon dito na samahan lang nila ako dito sa mga iniikutan ko. Pagka hindi tumulo ang luha nitong mga ito, ay talagang mga demonyo itong mga hayop na ito. Grabe. Tingnan mo yung kandyan. Yung garapata na assistant itong si garapata na Romualdez ito. May kaso sa ombudsman. 51 billion ang kinurap nitong animal na ito. Dapat pa bang binubuhay itong mga hayop na mga garapatang ito? Dapat ito tinitiris nitong mga hayop na ito? Hindi na kailangan dapat buhayin, kaya yung sinasabi ko sa inyo. Pag matsimpuhan ko lang itong mga garapatang ito, titirisin ko ng bunggang-bungga ito. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko palalampasin ang pagkakataon yun. Once na nagkaroon ako ng pagkakataon, titirisin ko itong mga ito. Ay, sige po, bago ako parang medyo umiinit na naman ako at ayaw ko na po sanang pag-usapan yung mga ganyan, pero minsan hindi ko talaga maiwasan, lalo na kung galing ako dun sa mga iniikutan ko. Kaya nga sabi ko, talagang ilang bang bisis ko sinabi rito na ayaw ko na sumama, ayaw ko na sumama, ayaw ko na sumama. Pero napapasama pa rin po ako. So pagka napapasama naman ako, nag-iinit lang ang ulo ko kung nakikita ko na parami ng parami itong mga kababayan nating mga walang masaing. Doon po Kaya naman, nako. Anyway, doon po sa mga nag-subscribe, napasubscribe ni Mary Ann Gilor. Sa bagay, marami naman po yung mga nagpasubscribe. Pero mali-mali nga lang po dahil hindi napindot yung bill at saka yung all. Dapat po pindutin. Ayun, ano po. So, sikapin nyo rin po. Kagaya kay Mary Ann Gilor na yun, ayan po, at nagkaroon siya ng regalo sa akin.
Kung ano man po ito, siya na lang po ang tanungin ninyo kung ano man ito at kung magkano man yung aking ipapadala sa kanya. Di ba narinig nyo na siya yung kasambahay siya? O ay baka pag na-receive niya yung ipapadala ko ay baka, sabi ko nga kanina, either baka makabili na ito ng barko o di kaya makabili ito ng helicopter. Ay, joke lang po yan, joke lang. So, yun po. At nakapost naman po yan dyan sa Tarek Hasan Mirza. Yung kailangan yung gawin, kaya hindi nyo na po kailangan magtanong. Ang gagawin lang po namin ng assistant ko ay babasahin na lang po yung tama, bibilangin at kung sino yung pangalan, yun po ang lilista para po ma-consolidate natin lahat ng mga nagpa-subscribe. At sabihin nyo rin po yung napasubscribe niyo, sabihin nyo na sila rin ay mag-recruit din ng magsusubscribe din para mapasama rin po sila doon sa ating raffle draw. At ulitin ko lang po, yung ating po magiging raffle draw price ay kalahating milyon, 1 million, 1.5 million, 2 million at saka yung halaga ng isang kamote na 3.6 million. Yun na po talaga yung grand prize natin. So, kaya po maraming salamat po sa inyo at doon po sa mga nandito na mga nagpag-subscribe, itong mga sumali po rito, ito po at sandali lang po ha. Okay. So ayan po, doon po sa mga nakapag-participate dito ay maraming salamat po sa inyo. Ito naman po, ginagawa natin ay kung iniisip po ninyo ito ay para sa akin, sinabi ko na po sa inyo, hindi po para sa akin to. At ito pong YouTube channel natin na ito ay hindi po sa akin, sa inyo po ito. Ano man pong kikitain dito, which is mayroon na, ay sa inyo rin po yan mapupunta. Dahil kung kailangan ko pa po ang pira, sana yung aking pensyon, di ba nung nakaraan, eksaktong 400,000 yung aking paunang bayad sa akin ng pension ko. Yun po yung ipinamigay ko sa inyo through raffle. Yun pong 4 na tigwa 100,000. So hindi po ako nagbawas doon kahit na 5 doon sa pension ko. At dito sa YouTube channel natin, ano man po yung kikitain, ito iniipon lang natin at medyo malaki na rin. Yan po ay ibibigay ko rin po sa inyo through raffle din po. Sabi ko nga po, hindi ko na po kailangan ang pira sa buong buhay ko. Sobra-sobra na po ang blessings na ibinigay sa akin. At wala na po akong kakailanganin sa buhay ko kahit na sa mahabang panahon na pamamalagi ko pa rito sa mundong ito. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay para po doon sa may mga sakit. Sana po, Ama, ay tanggalin mo na po ang mga sakit na nagpapahirap sa mga subscriber, mga followers at mga viewers ko. Ganon din po sa mga may mga problema, tanggalin mo na po yung mga problema. Bagkos, ipasumpong mo na po sa kanila ang blessings na madalas kong sinasabi at ipinapangako sa kanila. Maraming salamat, Ama, sa ngalan po ng ating mananakop na si Kristo Jesus. Amen. Ayan po. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.